Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 6 ng buwan ng Pebrero. Inflation rate bumaba nitong buwan ng Enero. Galaw sa presyo ng mga bilihin mas bumagal ayon sa Philippine Statistics Authority. Presyo ng bigas patuloy ang pagtaas sa kabila ng bumabang inflation rate ayon sa NEDA. Publiko, hinimok na kumain ng maraming itlog. Dahil sa oversupply. May libre ba dyan? Ile-check lang natin lang. Pamigay. Embahada ng China sinugod ng mga rallyista sabay sigaw ng China Layas, atin ang Pinas. Mga obispo inupakan naman ang China. Kinundi na ang tinawag nilang aggressive intrusion sa West Philippine Sea. Kamara naka-heightened alert pa rin, bomb threats inaalam kung may kinalaman sa charter change. Mga taga-Mountain Province nabulabog naman sa may kalakasang lindol kaninang tanghali. Forest fires sa Benguet nagpapatuloy pa ring inaapula ng mga bumbero. Nag-viral naman ang dalawang Bugatti Chiron sports cars. Hinahunting ng Bureau of Customs. May perang reward sa sinumang informer. Flying Science Laboratory jet ng NASA lumilipad sa ibabaw ng NCR para sukatin ang air quality. Ano itsura niyan, ha? Samantala sa ikapat na sunod na buwan, umagal muli ang inflation rate o ang galaw ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority PSA, naitala na lamang sa 2.8% noong January, mababa pa sa 3.9 na datos noong December 2023. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, bumagal ang inflation rate dahil sa pagbagal din ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain at mga non-alcoholic beverages. Nakambag din sa inflation ang pagbagal sa taas presyo ng utilities, gaya na lamang ng tubig, kuryente, petroleum products, tumaas yata ito, maging sa transportasyon. Pero babala ng PSA, posibleng bumilis pansamantala ang inflation sa ikalawang kwarta ng taon dahil sa magiging epekto naman ng El Nino sa bansa. Patuloy naman sa pagtaas ang presyo ng bigas sa kabila ng bumabang inflation rate nitong unang buwan ng taon. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, lumobo pa sa 22.6% ang rise inflation nitong Enero mula sa 14-year high na 19.6% noong Disyembre. Bunsod nito at ng posibleng epekto ng El Nino, patuloy na tututukan ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang presyo sa mga pamilihan para sa monitoring ng presidente at kanyang gabinete. Sumadsad sa 2.8% ang headline inflation o bilis ng pagmahal ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Enero 2024, pinakamababa mula Oktubre 2020 at mula sa 3.9% noong December. Bukod sa patuloy na pagbabantay sa mga palengke, ibinida rin ni Balisacan ang mga stopgap measure gaya ng importasyon ng ilang produkto
produktong inaasahang magpapahupa umano sa mahal ng bilihin. Samantala, nanawagan ng Department of Agriculture sa mga ahensya ng pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na kumain ng maraming itlog para tugunan ang oversupply nito sa lokal na produksyon. Bumaba sa 4 pesos bawat piraso ang farm gate price ng itlog dahil sa sobrang supply nito. Baka pwedeng gawing buy one take one na lang yan. Ayon kay Ginoong Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association, umabot na sa 5 hanggang 6 na piso bawat piraso ang medium size na itlog. Habang 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa mga malilit na itlog ang presyo nito sa merkado. Ayon kay Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture, nakikipag-ugnayan na sila sa DSWD at National Nutrition Council para isulong ang pagkain ng itlog na siyang pinakamurang source ng protina. Kaso baka magsi-high blood naman tayo lakay kapag panay itlog natin kada meal. Ihalo mo sa sa gulay. Ayan. Oo, ginisa. Ginisang igisa mo sa ampalaya. Oo, tas may O kaya itlog. sa talong. Ayan, puki-puki yan lakay. Ay, sarap Uy, ang yan. iwas. Samantala, unti-unti nang nagmumura ang presyo ng galunggong sa bansa. Sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong, nagkakahalaga na sa 220 pesos ang kada kilo ng galunggong mula sa 260 pesos noong nakaraang buwan sa monitoring ng Department of Agriculture. Ayon sa mga nagtitinda sa lugar, nag-umpisa na kasing pumalaot ang mga mangingisda kasabay ng pagtatapos ng closed fishing season. Sa Divisoria naman, pinakamurang naibebenta ang galunggong sa halagang 180 pesos kada kilo. Pero karamihan sa mga paninday na bibili sa halagang 220 pesos hanggang 240 pesos kada kilo. Una nang sinabi ng GA na tuluyang mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng galunggong sa Metro Manila pagsapit ng Pebrero at 15 pagkatapos ng fishing ban sa Zamboanga at Visayas area. Yan, paborito ko lakay. Tostado. Ay, oo. Para makain pati ulo. Ay, pati tinik kamo. Yan. Samantala, mariing kinundinan ng ilang mga obispo ang tinawag nilang aggressive intrusions ng bansang China sa West Philippine Sea. Sa isang joint pastoral exhortation, sinabi ng 6 na obispo na hindi lamang ito issue sa teritoryo ng Pilipinas, kundi pati sa buhay, kapakanan at kinabukasan ng ating mga Pilipinong mangingisda. Nanawagan din ang mga obispo sa pamahalaan na paigtingin pa ang kanilang paglaban para sa karapatan ng mga mangingisdang apektado ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng obispo na kung maaari ay humingi tayo ng tulong sa mga kaalyadong bansa na ginagawa naman natin ngayon. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng posibleng legal na paraan para matiyak na pakikinabangan ng mga Pilipino magpahanggang sa susunod na henerasyon ang mga natural na yaman ng bansa. At hindi lang yan mga bishops, ha? Dapat kundinahin, ibulgar ang pangalan ng mga Pilipino na nagmimisto lang makapili na nakipagsabwatan sa China. Dami yan. Naku lakay, pagkauso pa ang garote ngayon. Oh. Paano na? Mga gobernador pa dyan, congressman. Talaga ba? Nako. Samantala, nagkasa naman ang kilos protesta ang ilang militanteng grupo sa kahabaan ng Buendia malapit sa Chinese Embassy sa Makati City. Sigaw ng grupo China Layas, Atin ang Pinas at nanawagang itigil ang pangahara sa mga Pilipinong nangingisda sa sariling teritoryo ng bansa. Kabilang sa nagprotesta ang kilusang Mayo 1, Pamalakaya, Pilipinong nagkakaisa para sa soberenya at iba pang grupo. Kamakailan pinalayas ng China Coast Guard ang mga Pilipinong nangingisda sa Baho de Masinloc at pinabalik ang nahuling isda. Inaalam pa ng liderato ng Kamara de Representantes kung may kinalaman naman sa charter chains ang natatanggap nilang pagbabanta dahilan para sa ilalim sa heightened alert status.
Matatandang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na may mga kongresista na nakatanggap ng pagbabanta sa paraan ng text messages at maging tawag sa telepono. Pero nilino ni Velasco na hindi kasama si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga nakatanggap ng mga pagbabanta at mga bomb threat. Inaalam pa ni Velasco at ng House Security kung ano ang mga ugat ng naturang pagbabanta at kung kasama dito ang issue ng charter chains. Mananatili ang heightened alert status sa batasang pambansa hanggang sa magdesisyon ang House leadership na humupa na ang ganitong mga banta. Sa iba pang balita, iginiit ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Director Dionisio Santiago na wala talagang listahan ukol sa mga nasasangkot sa illegal drugs. Ayon kay Santiago, dati ring chairman ng Dangerous Drugs Board, noong panahong nakaupo siya sa pwesto, sinabi niyang wala namang opisyal na drug list. Sabi ng dating opisyal, ang mga nakukuha lang nilang impormasyon ay pawang mga nakategorya ng mga nasasangkot sa illegal na droga. Chismis lang din daw ang mga nakukuhang impormasyon na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag pa ni Santiago, una na rin niyang inimbitahan sa isang aktibidad ang Pangulo noong senador pa ito at patunay itong sangkot, itong hindi sangkot si Pangulong BBM sa mga illegal na aktibidad sa droga. Narito ang naging pahayag ni Santiago. Sa listahan, nag-usap-usap kami mga dating PIDEA. Yung deputy ko, si Derek Carrion. Hindi naman, wala kami alam na listahan. Merong listahan, pero may kategorya. Binabalidate siya. Bago ka ipasok sa permanent list, i-validation niya. Meron tayong mga law enforcement. Merong PIDEA, merong ISAP, merong police, at Coast Guard, alam ko meron eh. Lahat ng intelligence unit ng armed forces saka ng other law enforcement agency nandyan, hindi ka mapapasok ng sa permanent list kung wala kang validation. Retired General Dionisio Santiago. Babalikan natin ang pang detalye na ating mga balita. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest mula sa palasyo? At kailan pupunta ang Pangulong Marcos sa Davao Region na sinalanta ng baha at landslide? May balita para sa mga paritirong mga opisyal at ng Philippine National Police. Hindi ko lang alam kung good news o bad news sa kanila ito. Dahil ang retirement age na po ng mga pulis at empleyado ng PNP abay dadagdagan ng isang taon. Magiging 57 na ang mandatory retirement salip na 56 years old. Kaya pa ba nila lakay makipaghabulan? Oo naman, bata pa yan. Fit na fit. Yung mga pulis, masundalo natin, mga 60, 70, malalakas pa ang mga yan. Kayang-kaya. Samantala, kaya kung mag-golf ang mga pulis at militar, retired na sila, ang lalakas pumalo. Mga taga Mountain Province, naku, nabulabog naman mahibigan. Dahil sa nangyaring medyo may kalakasang lindol kaninang tanghali. Anong magnitude ba ang inabot Lakay Ray Sibayan? Samantala, gusto bang magkapera? Aba, hanapin yung dalawang Bugatti sports cars na nagkakalaga ng mahigit 100 milyon bawat isa. Abay, ang sabi ng Bureau of Customs, may tatanggapin kayong 20% na reward. Uy, ayan, yes. Gusto ko yan lakay, hanapin ko yan. Sa sinumang informer o makapagtuturo kung nasaan ang dalawang controversial na Bugatti sports cars na yan na matagal nang pinapahanap ni Senator Raffy Tulfo. Flying Science Laboratory Jet na ng NASA lumilipad ngayon sa ibabaw ng Metro Manila para sukatin daw ang ating air quality.
ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kong Hefa Choi. RH Break Time. Ganap ng alas 4:23. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros. Alas 4:30. Balikan natin ang detalye na ating mga balita. Flash Report. Flash Report! Nako, patay kang bata ka. LTO Chief Assistant Secretary Vigora Mendoza. Wow! Pinagpapaliwanag ni DOTR Secretary Jimmy Bautista dahil sa isyu ng patong-patong daw na korupsyon. Alamin natin ang report mula kay Aris number 8. Christian Manyo, please come in. Christian, anyari? Lakay, pinagkukomento at pinagpapaliwanag na nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Vigor Mendoza II hinggil sa mga akusasyon ng grupong Coalition for Good Governance sa opisyal, kabilang ng umano'y betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence, acts prejudicial to the public, reputational risk against the public, the Philippine government, at corruption at iba pa. So inilabas sa pahayag ni Bautista ngayon lamang, ito ay seryosong mga akusasyon na kailangan umano ng malalimang investigasyon. Tiniyak naman ni Bautista na laging kinokonsidera ng DOTR ang interes ng pamahalaan at kapakanan ng publiko. Sa open letter kasi lakay ng Coalition for Good Governance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinihiling nila ang pagsibak kay Mendoza dahil may kaso umano itong graft and plunder sa ombudsman. Issue nito sa LTO Citizens Charter at umano'y kahihiyan na ibinibigay nito sa kalihim ng DOTR. Ang media lakay ay humihingi na ng reaksyon kay Asok Mendoza, ngunit sa ngayon ay wala pa itong inilalabas na pahayag sa media. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, lakay. May kinalaman ba sa isyu ng mga driver's license na di papel at mga plaka? Wala lakay. Ito may kinalaman doon sa binabayaran ng ilang publiko hinggil doon sa computer fees na ginagamit nga dyan sa LTO. Maging doon din lakay sa may kaso raw ito ng panoong 2013 sa ombudsman na may kinalaman nga sa graft, habang sinasabi rin ng grupo, nagbibigay ito ng kahihiyan sa DOTR, kaya daw dapat ay alisin na at palitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong pinuno ang LTO lakay. Maraming salamat, Christian. Dr. Lakay and Thea. Flash Report. Flash Report! Abay, di ba nagiinit ng upuan ni ASEC Vigor Mendoza sa LTO? Ha? Abay, may issue na kaagad sa kanya. Siguro, Mr. Secretary Jimmy Bautista, Mr. President, ha? Naalala po niyo ang magaling na LTO chief nung araw nung panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si retired Colonel Mariano Santiago. Ayan, si Attorney Mariano Santiago, retired Colonel. Abay, nung siya ang naging LTO chief nung araw, ang ganda-ganda ng LTO, ha? Oh, walang di papel lakay? Walang di papel. Lahat may isyuhan ng plaka? At saka ang mga taga-LTO nung araw, ha? Ang titikas ng kanilang mga tauhan. Ay, Ayan. talaga. Kagalang-galang lakay. Kagalang-galang. Siguro hanapin si former LTO chief Mariano Santiago, ha? At ibalik sa LTO. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Thea? Pangulong BBM iniutos ang pagpapalakas ng cybercrime system kasunod ng magkakasunod na cyber attack sa mga website ng pamahalaan. Ang detalye, pakibigay. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Lakay, ibababa ng Philippine National Police hanggang municipal level ang pagsasanay sa mga pulis sa paghawak ng online crimes. Sinabi ito ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa press briefing sa Malacanang kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang cybercrime system. Iprinisenta ng PNP ang kanilang accomplishments sa paglaban sa mga krimen sa ginanap na sectoral meeting sa Malacanang. Dito'y lumalabas na bagamat bumaba ng 10% ang crime rates,
tumaas ang cybercrime. Tinukoy ni Acorda ang mga nangungulang online crimes kabilang ang swindling o estafa, illegal access, identity theft, online libel at card fraud. Kaugnay nito, sinabi naman ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos na kasado na ang pagkakaroon ng National Cybercrime Training Institute sa ilalim ng Public Safety College. Ito'y para agad matugunan ang mga reklamo na may kaugnayan sa online crime sa lahat ng istasyon ng pulisya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lep Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Abay, dapat talaga, ha? Maski mga bata nabibiktima ng Totoo. cybercrime. Sila lakay ang mas prone. Kasi bata eh. Yes. Abay, yung ilang libo lang yung pera ng pamangkin ni Kuyang Boots sa Quezada. Abay, pati yung kakunti niyang pera ay Nakuha? nadali pa ng Online scammer. online scammer. At hindi lang yan, nasimot na yung pera, binabalikan pa. Alam Ay. niya naman talaga. More oh. daw, more. Ang malungkot tawag ng tawag sa anti-cybercrime unit sa Krame, Pero, cannot be reached. Walang sumasagot. sumasaapay. Samantalang naka-flash pa sa kanilang website. Yung mga numbers na pwede raw tawagan Oo. kung may reklamo, Oo. ala naman sumasagot. Hacking sa government websites, nakagawan daw ng China, pinaiimbestigahan sa Senado. Sinong investigador ang nagpapaimbestiga? Raymond. Raymond at Paas, please come in. Mr. Isang major cyber attack ang nangyaring hacking sa mga government website, lalo na sa mga ahensya na nagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng inihain ng Resolution number 923. Nais ni Hontiveros na busisihin ang cyber attack na itinuturong kagagawan ng China. Alinsunod ito sa naging pahayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang mga hackers ay na-trace sa bansang China. Ito ay kabilang sa kanilang mga hinak na website ay ang Philippine Coast Guard, ang Office of the Cabinet Secretary, Department of Justice, National Coast Guard o National Coast Watch System, ang House of Representatives, ang website mismo ng DICT at pati Office of the President. Itil Tiberos dapat nang itigil ang usapin ng Chacha at pagtulungan ang ginagawang pag-atake ng China. Nagkrit po si Senador Risa Hontiveros. Habang nagsasayang oras tayo para pag-usapan ng charter change, ang China hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin, hindi yung mga peking inisyatibo na nanggugulo lang sa mga Pilipino. Imbes ng enerhiya natin ay mapunta sa pagpapalakas ng mga batas para sa ating pambansang seguridad, nag-aaksaya tayo ng panahon para sa interes ng iilan. Tama na ang Chacha. China ang mas malaking problema. Let us stop wasting time on changing the Constitution. Bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Tapas, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, mga senador, dapat lumantad na kung sino-sino nga ba ang pabor o hindi sa pag-amyenda ng economic provisions ng ating saligang batas. Ihatid mo ang detalye RH12 Milky Reganan. Manang Milky. Kaya at Lakay gusto nang malaman ng mga leader ng Kamara kung ano ba ang posisyon ng Senado. Papaboran ba o hindi ang economic provisions ng 1987 Constitution? Ginawa ni House Majority Leader Manuel Dalipe ang apela matapos sabihin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon ng RBH No. 6. At ni Zubiri, seryoso ang panukalang amyenda sa 1987 Constitution at dapat masusi daw itong talakayin. Hinamon ni Dalipe ang mga senador na lumantad kung sino-sino ba sa kanila ang pabor o hindi sa amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Gate ni Dalipe dapat transparent sa mamamayan at mag-iimbestigahan din ito kung sinong ihahalal na mga botante sa nalalapit na midterm election.
Sa panig ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., ang Senado at hindi naman ang Kamara ang nangakong mapagtitibay ang RBH number 6 sa first quarter ng taon. Dito naman ni Bataan Representative Geraldine Roman, urgent concern ang charter amendment. Mensahe pa ni Roman sa mga senador, huwag na tayong magbulahan at magtapatan na lang tayo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa Vicky. serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yes, Pakay? Tuloy pa bang tumatanggap ng mga threat ang ilan nating kongresista? Alam mo na kaya, hindi pa binababa kasi yung heightened security status dito sa Kamara. So malamang may mga banta pa rin ang ilan sa mga nandito sa Batasan Pambansa Complex ay mahigpit pa rin yung security. Ayan, anong sample ng mga pagbabanta sa mga congressmen? Ayan, sinasabi na pasasabugan ka namin, mga ganyan. Magsisimba ka na may bulak sa ilong, mga tipong ganyan. Ano ba mga klaseng... Hindi ka nasisinaga ng araw. Ayan. Mga ganyan. Ganyan ba? Wala namang specific. Okay. wala. Wala namang specific na binanggit si Mm. House Secretary General Reginald Velasco ng makapanayam namin kahapon. Mhm. Pero Kay at Thea, nakatanggap daw sila sa pamagitan ng mga messages. Hindi namin natukoy kung ito'y text messages, Mm. pero malamang text messages at mga tawag daw sa telepono. Ito ay natanggap ng ilang mga personnel dito sa Kamara at ilan daw mga kongresista. Pero ayaw niya nang tukuyin kung sino-sinong mambabatas. At definitely, hindi naman daw nakatanggap ng threat o pagbabanta si House Speaker Martin Romualdez. Ayan, generic ba yung banta o depende sa congressman na bilang na ang araw mo? Ayan, mga ako, tipong, nakatakto nga ganyan ha? Isang Oo. bala ka lang. Ayan. Nakatakot naman lakaya Thea, no? Pero ang sabi niya, kasama daw sa kasama sa threat yung pagpapasabog dito sa Batasan. Kaya hindi na rin lakaya, di ba, nagkaroon na rin ng bombing incident noon dito sa Batasan. Kaya ganun na lamang yung paghihigpit uli ng seguridad. Bawal na lakay yung atlateya, yung mga de-deliver na mga rider dito sa loob bawal ng na? Batasan. So, paano? Oo, bawal na. Mm-mm. Ang halimbawa, nagutom ka, Thea, gusto mong mag-order, maglalakad ka hanggang doon sa gate ng North. Hindi makakapasok. Lalabas ka. Eh, Hindi may, papasukin si manong driver. may kantin naman dyan, di dyan sila kumain. Or bring your own baon na lang. Para Oo. tipid. Pwedeng bring your own baon. Pwede rin naman sa kantin. Pero ang problema kasi ito, Lakay, at sa dami rin ng mga pumupunta dito, halos kulang yung mga pagkain doon. Sa maliit lang kasi yung kantin Dito sa ganun may ba? Mitra Hall ng House of Representatives. Ang sabi kasi nung mga security personnel dito sa HREP, napansin nila, mga nakalipas na araw last week daw ay maraming mga nakamotor ang umiikot-ikot dito sa Batasan Pambansa Complex. So, unang-una nilang pinagbawal yung delivery ng mga nakamotor. So, hukunin mo halimbawa yung in-order mo pagkain, lalabas ka sa north or south gate. Magkikita na lang kayo doon, dahil kukunin mo, bawal na pumasok dito. Yung mga vehicle naman na pumapasok dito, dapat magpapakita ka ng ID at dadaan ka sa sa isang entry area na meron doong mga canines, sa mga bomb sniffing dog. Ayun. Mahigpit. Ayan. Baka mamaya Mahigpit na kay Atea. baka yung mga umiikot-ikot dyan, sila yung napunta dito sa DZRH, yung riding in tandem. riding in tandem. Yung isang kasama natin dito, inagawan ng mamahaling bag na binili pa naman sa Green Hills. Totoo yan, Lakay. Mm-mm. Oo. Sayang naman yung Louis Vuitton, Lakay. Totoo. Yun ang Tsaka A-phone. Totoo. A-phone. Hindi, iPhone 17 yung... Wow. High-end na high-end yan. Oo. Kaya- Siya pala ang kauna-unahan na merong ganun, Lakay. Pero hindi tayo nagbibiro, Lakay. Nag-iingat talaga sa mga Ay, riding talaga. in tandem. Tama Kaya. Bantayan nyo, harapan ng istasyon ng DZRH, likuran ng himpilan ng pulisya ng Pasay. Correct. Oo. Alang yan. Walang takot. Alam mo, Lakay, maraming nagtatanong kung mag-heighten alert ka rin daw bilang mayor ng Star City. The situation is under Pag-aaralan control. pa. Ayan. Nalalapit na ba, Lakay? Hindi pa naman. Kayang-kaya pa ng ating mga magaling na Jaguar dito. Ayan.
Oo, kaya yan lakay. Pag-ingat lang. Na-brief ko na sila. Ayan, na dapat Oo. every minute umiikot sila dyan na nag-roronda sila rito. Ayan, di ba? Engineer Doggy de Monteverde, ha? Balikbayan from New York. Ayan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Kaya kayo mga balikbayan na galing sa New York, ha? Ingat-ingat kayo rito. Baka mama, yung mga mamahalin yung bag dyan, ha? Baka Target. matarget kayo ng mga riding in tandem na nangaagaw ng bag dito. Correct. At tinatawagan din natin ang security ng CCP complex at ang station dito sa Pasay City Police Station dito sa may likod ng CCP. Ayan, kunting alerto at kunting ronda. Tama. Ayan, para Yan ang direktiba ni Mayor Deo Macal. Yan. maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo lakay, Thea. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. At yung na-snatch ng bag mo, Andy Verde, ha? Ay, Papalit na raw ni Engineer Doggy de Monteverde, ha? nang Eto, dati nating nasa engineering department to ng DCRS dati. Ngayon ay New Yorker na ito ngayon. imported na. Ayan, kita mo, nasa labas. Oh. Kaya pala mamula-mula ng fees nila, Kay. Dami-dami ang pasalubong eh. Talaga Ayan, ba? oh. Makakambunan ba ako niyan? Ay, sigurado yan. O, kita mo, inabutan ka agad si Men ng pasalubong. Uy, gusto ko yan. Pinasalubong ka agad ng pabango na Avon. Ayan. Tsaka lotion. Ayan, Lotion. May kasapang shampoo yan na malalaki. Ayan. Yan. Oo. Stateside na stateside. Yung mga pinagbibili pagka sale sa Amerika, di ba? Ay, dala talaga. Oo. Ewan ko lang kung may kasamang corned beef. Standby Sherwin Alfaro, standby Edniel Parosa. Oy, standby Miss Ali Ecatudiport sa ating pasabog daw. Ayan, pasabog tayo ng pasabog ito. Inunahan tayo ng riding in tandem. Bayan. Oras, Miss Thea. Alas 4:47. Ating mga kapatid na mga Chinoy, Kong Hei Fachoy. At batiin na natin itong mga elected and appointed officers ng Taguig Masonic Class number 431. Abay, kailan ba ang kanilang installation, Kuyang Robin Go? Abay, congrats incoming Worshipful Master Larry Tiglao. Aba, ano to ni Secretary Bubi Tiglao? Senior Warden Kuyang Jackson So. Junior Warden Ryan Bangoy. Wow! Ang bigat naman ng inyong guest of honor speaker, ha? Abay, Grandmaster Most Worshipful Don Ramas Oy Piching. At congratulations sa mga officers ng Kasilawan Lanza number 77. Aba, mga brethren, ha? Habol kayo at ngayon, kanina alas 3 nagsimula ang kanilang public installation sa Grand Lodge of the Philippines. Congratulations incoming Worshipful Master JC De Leon, Senior Warden Paul Chan, Junior Warden Roel Nicolas, ang guest of honor and speaker, Most Worshipful Juanito Abergas. Congratulations mga brethren. At happy birthday muna kay Henry Uri. Wow! Wala bang pamiryanda si Henry Uri? Ha? At Manay Lolit Solis, happy birthday Manay. Kay Gina Mercado at Demar Labong, ba binabati ni classmate Nonoy Barques. At get well soon kay ating Cora Nepomuceno. Mula kay Kuyang Ruben at Kuya Ed Ritero ng Bonifacio Masonic Lodge. At binabati natin si Father Jersium Colico. At ang mga brethren Sada News, si Very Worshipful Kim Villanueva drop his working tools. At ang labi po ni Kuyang Kim Villanueva ay nakaburol po sa ano nga ba ito, Kuyang Jojo, ha? Sa may Evergreen Chapels, dyan po sa may Bunga, Pasig City. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Kim Villanueva. Rest in peace, brother.
Samantala, may humahabol dito, ha? Sip-sip, ha? Sabi niya, Lakay, special greets naman sa aking dating girlfriend sa aming 31st anniversary. My Carmi Merino Cabanela, my heart always belongs to you. Love you, mahal. Nox! Tamis! Humahabol, nangunguna sa Valentine's Day, Lakay. On air pa. On air pa nationwide, worldwide sa DCRH. Samantala, balikan natin ang ating mga reports na iya Terminal 1 and 2. Makaranas ng serye ng power interruption hanggang Marso. Ano nangyayari dyan? Alam ko yung mahabingan ngayon lang nangyayari ang ganito sa airport. Bakit ganyan? Wala ba silang UPS? Di ba? Baka yun yung nire-repair, Lakay. Uninterrupted power supply. Abay, napaka-sensitive operation sa airport. Magkakaroon ng ganyang power interruption. Pero ang operasyon daw ng airport hindi raw apektado. Ganon. Ba't ina-announce pang may power interruption kung hindi naman pala apektado? Ha? Aris number 6, Sherwin, baka ang Swiss nito nasa China, ha? Ay, naku po. Yan ang biroan ngayon pagka may malaking brownout. Naku, galit na si Xi Jinping. Ayan, inoff na yung Swiss sa China. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Lako, Lakay, bago, pati mo na natin ang happy birthday si Henry Uri dahil meron siyang 4 na pa-catering ngayong araw, Lakay. Wow. So, yung mga binigyan ng staff mamaya. Ba't di pa namin nararamdaman dito? Naku, Lakay, mamaya babaha ng pagkain dahil may malaking balita si Aliyah Ikatlo. Pero ito muna, ay magsasagawa ng scheduled na electrical maintenance activity sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, Terminal 2, International Cargo Terminal, MIA Admin Building at sa airfield ng NAIA simula ngayong araw, Pebrero 6 hanggang Marso 7. Sa isang anunsyo, sinabi ng pamunuan ng MIA sa panguna ni GM Eric Jose Ines, bahagi ang serye ng power interruption sa upgrade ng electrical system ng paliparan. Tiniyak naman ni Ines na wala maapektuhan sa serbisyo sa paliparan habang isinasagawa ang maintenance activity. Kaninang madaling araw, isinagawa ang maintenance activity bandang 1:00 hanggang 4:00 na madaling araw kung saan walang operasyon ng ang paliparan sa naturang mga oras at hindi naman naapektuhan Lakay yung operasyon doon sa isinagawang maintenance activity. Bago ikasa ang power maintenance ay nakipagpulong ang MIA sa mga stakeholders ito para maiwasan ang matinding epekto ng power maintenance at maiisa prioridad ang mga linya ng kuryente sa mga direktang serbisyo ng paliparan. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines katuwang ng Philippine National Police sa issue ng pagbabantay sa panawagang Mindanao Secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Nistea, tiniyak ng Silitahang Lakas ng Pilipinas na mananatili itong katulong ng iba pang law enforcement agency ng gobyerno maging sa usapin ng pagbabantay sa mga panawagang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sa first briefing sa Campo Aguinaldo, sinabing AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na ininintinan ng militar ang pagiging cooperative sa PNP, lalo na lang nagpahayag ng pag-monitor sa ilang nangangalampag ng secession. Pero nilinaw ni AFP Public Affairs Chief Colonel Terces Perilidad na hindi basta-basta kikilos sa mga sundalo kung wala pa namang lantarang paglamag sa batas sa mga nagsusulong ng pagkalas ng Mindanao. Sa usapin naman kung handang AFP sa parusahan ng mga tauhan itong sasawsaw sa panawagang secession, iginiit ni Padilla na tiwala si AFP Chief of Staff General Romeo Brother Jr. sa katapatan ng kanilang hanay ay hindi na umano kailangang isa lang pa sa loyalty check. Pakinggan natin siya. We maintain a collaborative and supportive relationship. So we do this with our law enforcement counterparts, the other agencies, and this includes the Philippine National Police. The PNP has made very clear about this, and they're looking into this. And of course, you cannot just immediately employ your armed forces for immediate speculations of these things. Samantala, sa parehong pulong balitaan, itinanggi ng AFP na may utos itong buwagin ng Task Force Davao, gayang ipinalulutang ni former presidential spokesman Attorney Harry Roque bilang paghahanda umano sa napipintong pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Roque sa kanyang vlog na planong lusawin ng counter-terrorism unit sa Davao dahil loyal umano ang mga ito sa dating presidente.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Bago ang balitang showbiz, abay, i-congratulate mo natin yung mga officers din ng Makiling Lodge number 72 sa kanilang public installation sa February 24. Congratulations, incoming Worshipful Master Jose Gabriel Jovi Almasan, Senior Warden Enrique Raimundo Jimenez, at Junior Warden Kuyang Aga Mulak Makasaet ba? Congratulations sa mga brethren. At ganoon din, congrats din sa mga officers ng Saragossa Masonic Class number 263. Sa March 2, congrats incoming Worshipful Master Brother Sunny Cheng Ma. Kamag-anak to ni Jack Ma. Ayan. Senior Warden ko yung Edgardo Santiago. At Junior Warden-elect Mark Daryl Liwag. Samantala, sa iba pang mga balita, magbibigyan naman ng perang pabuya ang Bureau of Customs sa mga pagtuturo sa lokasyon ng dalawang Bugatti Chiron sports cars na umano'y illegal na ipinasok sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, nag-issue na siya ng warrant of seizure and detention sa dalawang sports cars dahil sa kawalan ng importation documents. Ba? Walang dokumento. Paano nirehistro ito sa LTO? Kaya pala pati si LTO Chief Vigor Mendoza ngayon pinaiimbestigan na ni Secretary Jimmy Bautista. Kumakalat ngayon sa social media ang video ng dalawang Bugatti sports cars na naispatan sa Muntinlupa, Pasig, Pasay at Cavite. Aba, napunta pala ito ng Pasay kaya nakita ni Senator Raffy Tulfo. Yan, nasa pinapahanap South area ito. lakay. Abay, magkano ang halaga nito? Mahigit yung dalawang sports cars na Bugatti ay nagkakalaga ng 300 million pesos. Wow. Dalawa na yun, lakay. Dalawa na yun. Tig Okay. 150 million. Yaman naman ang may-ari niyan. Pero ang ipinagtataka ng customs Ay? ni Commissioner Bienvenido Rubio, abay, ito ay smuggled. Walang papeles mula sa customs. Pero, paano na-rehistro at nagkaroon ng plaka? Ayan. Ito ay nakarehistro sa isang Menguin Zoo at Tutang Nguyen. At ito ay may plakang yung Chiron na kulay blue. May plakang NIM, Nancy India Mama 5448. At yung pulang Chiron Bugatti Chiron, may plakang, abay, magkasunod ha. Ayan. NIM 5450 ba? special plate po, laki lang. NIM. NIM. Kaya lang paano kaya huhuliin ito, ha? Kung ito ay nahagaray sa bayan ng congressman. Yan. Wala na. Endgame. Congressman nga kaya ang tunay na may-ari, ha? Ginamit lang ba itong Vietnamese at Chinese, ha? Sa iba pang balita, niyanig naman ng magnitude 4.9 na lindol ang Tadjan Mountain Province kaninang tanghali. Ayon sa FIVOX Tectonic, ang dahilan ng pagyanig kaninang alas 12:20 ng tanghali. Naitala ang Intensity 3 sa Banayoyo, Ilocos Sur at Instrumental Intensity 1 sa Aringay at San Fernando City sa La Union at sa Vigan, Ilocos Sur. Wala namang inaasahang aftershock pero sabi ng FIVOX, posible ang mga pinsala dahil sa nasabing lindol. Batiin mo natin yung mga beauties na nasa harapan ng studio natin. Booth, mga artistahin. Ayan, mga bagets, lakay. Kakanta yata sila ha? Zesto! Zesto. Okay, Mr. Fred Yao. Magpapajuice daw sila. Ha? Ayan. Abay, magpaparaffle daw ng aeroplano yata. Ayan. At ticket ba sa SES Air? Ayan. Ay, Mr. Fred Yao, kumusta ka na, ha? Ayan.
Malay ko, marami ipaparafal ang mga ito kasi si Mr. Fred Yao ng Sesto, may Sesto drinks na siya, may bangko pa siya. Ayan, may eroplano pa. Ayan. Kompletos recados na lakay. Pero nagpapatuloy pa rin ang pagkalat ng forest fire sa barangay Kaliking, Atok, Benguet na. Ayon sa Forest Guard ng City Environment and Natural Resource Office, nagsimula ang sunog noong linggo ng umaga hanggang ngayon. Tagal na, 2-3 araw na. Sumiklab ang sunog sa barangay Topadak at agad na kumalat sa bahagi ng barangay Kaliking, Sanhi ng malakas na hangin. Nakapaglagyan na ng fire break sa ilang bahagi ng bundok. Wala bang firewall doon? Ang mga forest guard habang patuloy ang pag-apula ng Atok Fire Station at ang mga barangay officials at volunteers. At para sa ating mga kapulisan, madadagdagan makuha yung retirement age. Ito matapos aprubahan sa ikatlot huling pagbasa ang PNP Reform Bill o Senate Bill number 2440 na nagtataas sa mandatory age requirement. Mula sa 56 ay magiging 57 na ang inyong retirement age. Itinakda na rin ang 2 taon ang fixed term para sa itatalagang hepe ng pambansang pulisya. Ililipat na rin ang kapangyarihan ng magtatalaga ng Chief of Police at Provincial Director sa PNP Chief. Mula sa kasalukuyang mga local officials, mga mayor o gobernador ang nagdidikta kung sino ang gusto nilang maging chief of police sa kanilang mga bayan. Showbiz! Manila Broadcasting Company o MBC maglulunsad naman ng rebranding ngayong hapon. Idetalye mo, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Day ay naabangan na ngayon ang pasabog ng Manila Broadcasting Company kasama syempre ang DZRH, DZRH TV, Yes the Best, Love Radio at Easy Rock. Ngayong hapon ay nagtisi dating anak sa bisita, mga kliyente, advertisers at mga trusted industry partner. Bago ang main program ay magkakaroon muna ng studio tour at iikot ang mga bisita sa kada booth ng ating AM at FM station. Pangungunahan naman ng tambalang Nicole Iala at Christopher ang programa na gaganapin sa Aliw Theater. Dito ay dedetalye ang rebranding ng Manila Broadcasting Company. Bukod sa pinalawak na misyon More Than Radio, ay syempre hindi rin mawawala ang pamimigay ng MBC ng mga papremyo. Nabalitaan ko Lakay at Miss Thea ay bukod sa mini prizes at mga item ay tiyak na ma-excite rin ng marami sa limpak-limpak na cash prizes. Wow. Abangan natin ang kaganapan mamaya sa paglulunsad ng nilulutong bago ng MBC. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. Celebration talaga. May disco ba dyan mamaya? May pasala. May pasayaw ba dyan? Formang-forma na Sister L, puting-puti, ha? Anong fluffy-fluffy. At yan ang kabuhan natin palatunto ng break time. O nga pala, ha? Magandang hapon, Mr. Michael Ismaygay, ang ating business correspondent. Magkano? Ang palitan ng dollar ngayon ay 56 pesos and 20 centavos. Ayan. Abay, ano daw yung pasabog ng MBC, ha? May nabago na ba sa MBC, ha? Magiging ABS-CBN na yan? Maging GMA7 ba yan? Hindi, siyempre iba. Ayan. Secret, ayan. Mamaya pa yan, ha? Narating ba ang Pangulo? Ayan. Pangulo ng barangay. Ang mayor ng Star City. At darating ang mayor dyan. Ayan. Dalawang mayor pa yata ang darating, ha? Na-imbitan ba yung aking counterpart, yung mayor ng Pasay, ha? Si
Mayor Amy Calixto Rubiano. At yan ang kawan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Antabayanan ang balansyadong balita. Chairman of the board at birthday boy. Birthday boy yan eh. Aba, birthday boy. Aba, dumating na ba yung cholesterol free na lechon? Ha? Chairman of the board Henry Urib. Happy birthday. At Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. We're gonna have a